Amelin. Salamat, Franz Noguera. Silipin naman natin ang mga terminal ng bus kung saan may mga kapatid tayong humahabol sa biyahe para sa medianoche bukas. Mula sa Araneta Bus Terminal, nagbabalita si Ina Zara. Ina. Rafi, Amelin, katulad ng inaasahan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga last-minute commuter dito sa Araneta Terminal sa Cubao. Kung ikukumpara nga daw noong nakaraang taon ay di hamak na mas kakaunti yung mga naghahabol ngayon para mag-celebrate ng medianoche o maghabol ng New Year sa kanilang mga probinsya. Sabi nga ng ilang mga konduktor na nakausap natin kanina, Amelin, Rafi, tira-tira na lamang daw yung mga pasaherong dumarating ngayon. Dahil yung bulto raw kasi ng mga biyahero ay noong Pasko pa umalis. Ayan, Rafi, Amelin, makikita nyo sa inyong screen. Pagamat maraming tao naman yung mga nandito ngayon ay hindi naman gaanong siksikan at hindi katulad ng sitwasyon noong nakaraang Pasko. Karamihan sa kanila madaling araw pa nandito. Yung iba alas 3 ng umaga, yung ilan naman kadarating-dating lamang. Inaantabayan na nila yung pag-alis ng kanilang mga bus. Subukan natin kumausap ng isang biyahero, Ma'am, kanina pa po ba kayo naghihintay dito? Kanina pa, mga alas 6 pa. Bakit ngayon lang kayo umuwi? Wala na kasi makuha na ng ticket. Noong abente pa kami nagsimula pala kumuha. Oo, ngayon lang daw ang bakante ngayong araw na to. Kaya inagahan na rin namin para may sakay na rin yung mga dadalahin namin. 3:30 para alis. Rafi, Amelin, paalala na rin natin sa mga kapatid natin na may balak pang magbiyahe, huwag na po tayo magbakasakali na meron pa mga bakanteng pwesto sa ating mga bus na sasakyan. Ang gawin po natin ngayon pa lamang ay makipag-ugnayan na tayo sa mga bus company na may biyaheng papunta sa ating mga probinsya. Dahil sa mga peak season po na may tuturing katulad nito ay hindi na po advisable yung ganyan. Magpareserba na po tayo ng ticket, lalo po bukas, December 31, ay may mga ilang bus company na nagsabi na hindi sila babiyahe bukas. Yan muna ang pinakahuling kaganapan mula dito sa Araneta Terminal. Rafi, Amelin. Salamat, Ina Zara. Kambyo tayo sa mga police report. Umakyat na sa 4 ang mga namatay sa naaksidenteng Twin Hearts bus sa Pagbilao, Quezon noong Martes. Namatay kahapon ang pasaherong si Catherine Cabalquinto, 21 anyos dahil sa internal hemorrhage. 16 pang pasahero ang nagpapagaling sa ospital. Nahulog ang bus sa 50 talampakang bangin matapos mawala ng kontrol ang driver sa Manibela. Suspendido naman ng 1 buwan ang prangkisa ng Twin Hearts bus, sabi ng LTFRB. Pinag-aaralan na rin ng ilang kaanak ng mga biktima ang paghahain ng reklamo laban sa kumpanya ng bus. Patay na nang matagpuan ng isang pedicab driver na nalunod matapos sumali sa isang swimming contest sa Maynila. Ang target na 200 pisong premyo. Pambili niya raw sana ng aginaldo ng kapatid. Nagbabalita si Ryan Ang. Hindi na makilala ang lumabang bangkay ng pedicab driver na si Gerald Pamplona na matagpuang nakalutang sa bahaging ito ng Ilog Pasig sa Maynila. Sumali raw si Pamplona sa isang swimming competition ng isang restaurant noong Disyembre 27. At nang malapit na sa finish line, lumubog na lang daw ang biktima. Sinubukan pa raw siyang iligtas ng isang bata pero bigo ito. Yun nga po, yung bata tumalon, nakapitan daw siya pabigat din kaya sabi ng bata, binitawan niya na. Ipambibili raw sana ng biktima ang 200 pisong premyo sa kompetisyon ng regalo para sa bunsong kapatid. Pero mukhang may sumpa raw ang ilog. Ilang buhay na raw kasi ang kinuha nito, kabilang na ang ibang kaanak ng biktima. Tsahin ko dyan na nagpakamatay. Tito Atoy, nalunod dyan. Masama naman ang loob ng tiyahin ng biktima. Dahil sinisingil daw sila ng 75,000 pesos ng punerarya para sa pag-aasikaso at pagpapakremate ng bangkay. Pero dahil may tumutok na media, ibinabari na punerarya ang presyo sa 35,000 pesos. Sasagutin naman ng restaurant ang mga gastusin sa burol at pagpapalibing kay Pamplona. Ryan Ang, News 5. 2 magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo ang naireport sa Magdamag. Ang isa dead on the spot, habang ang isa bali sa katawan ang inabot dahil sa sobrang kalasingan. Nagbabalita si Jeff Caparas. Hindi na makilala ang lalaking ito sa tindi ng pagkakasalpok ng sinasakyan niyang motorsiklo sa isang poste sa sumulong highway sa Antipolo kaninang madaling araw. Kinilala ang bangkay na si Arnold Magsino. Imbes na helmet, ang sombrerong ito ang suot ng biktima. Aksidente yung kanyang kamatayan dahil sa hindi niya pagsusuot ng helmet. Ayan ang naging resulta. Kritikal naman ang lagay na angkas niyang babae. Ayon sa mga pulis,
Mabilis ang takbo ng motor at hindi agad nakaliko sa kurbadang daan, kaya diretsong sumalpok sa poste. Sa loob lamang ng 2 linggo, hindi bababa sa 2 ang mga naaksidente dito. Ang ibang mga naaksidente, maswerte pang nakakaabot ng ospital. Ang iba naman, dito na mismo binabawian ng buhay. Kaya naman balak ng otoridad na paigtingin ng no helmet, no ride policy na madalas baliwalain ng mga motorista. Bali sa braso at sugat sa mukha ang inabot ng driver na si Edward Corpin matapos sumemplang ang kanyang motorsiklo sa bangketa sa Quezon Avenue. Ayon sa mga nakakita, mabilis ang takbo ng motor dahil maluwag ang kalsada. Mabilis, tapos nakita ko siya gumugulong siya kasama yung helmet niyang gumugulong. Aminado naman ang driver na nakainom siya. Nakainom ka ba? Oo, nakainom ka. Posibleng maharap sa kaso ang driver, oras na makalabas sa ospital. Jeff Caparas, News 5. Hindi na rin umabot ng New Year ang isang lalaki na tinadtad ng saksak sa QC. Hinala ng mga pulis na pagtripan lang ang biktima. Nagbabalita si Sel Guevara. Tulala at hindi makausap si Romeo Resurrection habang nakatitig sa bangkay ng kanyang kapatid na si Ronald. Naliligo sa sariling dugo ang biktimang tad-tad ng saksak sa dibdib at tagiliran. Kwento ng kapatid, naghatid lang ng pasahero si Ronald sa Plain Village, Novaliches dakong alas 2 ng madaling araw nang bigla na lang siyang tambangan ng ilang lalaki. Wala naman daw kaaway ang kapatid dahil bago pa lang itong namasada ng tricycle sa lugar. Pagtripan po siya, kaya pinatay siya gano'n. Walang nakakita sa insidente pero iimbestigahan daw ng pulis ang pasaherong hinatid ni Ronald para alamin kung may kinalaman siya sa krimen. Siguro to, yung naisa kanyang pasahero, doon siya may siguro hindi sila nagkaintindihan. Kaya nagawa yung suspect. Pag-aaralan din ng pulisya ang anggulong na pagtripan si Ronald o kung may inggitan sa pamamasada niya ng tricycle. Sel Guevara, News 5. Parang asong nabahagang buntot ng isang siga na naghamon ng away sa Malabon. Kumasa kasi ang mga kabataang hinamon niya dahilan para mabugbog siya. Nagbabalita si J.D. Castro. Hindi magawang makalabas ng lalaking ito mula sa pinagtataguan niyang barangay hall sa Malabon. Bago ito, nagwala at naghamon ng away ang lasing na si Alberto Anciano sa kanilang lugar. Hindi naman siya inurungan ng mga kabataan sa hamon niya. Sakit talaga. Ito, sa taas ng mata ko. Dito, talagang masakit. Sa katunayan, naaabutan pa naming nakaabang sa labas ng barangay ang mga kabataan na kaengkwentro ng biktima. Mukhang naghahanap ng tiyempo para madagdagan ang bukol niya. Nilabas na daw siya ng kutsilyo. Sino ang naglabasan? Yung kasama namin. Mga kasama mo? Tapos anong ginawa niya? Wala, inunan po namin. Pinagsabayan. Wala naman daw planong gumanti sa mga kabataang gumulpi sa kanya ang biktima. Basta wag na lang daw uulitin ang pagsapak. Pero sa ngayon, sa barangay na lang daw muna matutulog ang nabugbog na siga para makaiwas sa mga kabataang humahanting sa kanya. Ay, hindi ako nag-isip na ganyan. Ang isip ko, yung sa taas, Panginoon ang isip natin na sana wag na lang ulit. J. De Castro, News 5. Susunod, mga bumibili ng paputok, tuloy ang dagsa sa Bukawi, Bulacan. Mga tendero, kanya-kanyang gimmick para makainganyo ng customer. Mga pagkain kontra kolesterol, ihain namin mamaya. At sa itimbre mo kay Tulfo, asong gala na nangangagat ng ilang residente ng Project 8 sa QC, inireklamo